morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Bristol, Molino 4, Bacoor, Cavite. Powered ito mga kabiyahe ni Speedgate branded motorcycle. Dito nga po yan sa number 456, Pulong Mabilog Street, Molino 4, Bacoor, Cavite. Ayan. Ang landmark natin mga kabiyahe, itong overpass dito, yung nagko-connect ng Danghari. So may ipipicture tayo mga kabiyahe na isang unit ni Bristol motorcycle, which is ito nga yung ATR 160. Tara, pasukin natin. Let's go. So ayan mga kabiyahe, ito nga si ATR 160 ng Bristol. Ang isa pa mga kabiyahe, mayroon din sila dito mga big bike like BMW, Reon yan mga kabiyahe, second hand, binibenta rin yan. Meron din tayo doon sa likod. Ayan, may mga second hand na big bike tayo dito. Ayan, BMW rin yan mga kabiyahe. At meron tayo ditong Kawasaki na Vulcan S. Ayan, meron tayong BMW na F850 GS Bistrom. Ayan, Suzuki yan mga kabiyahe. At meron pa dito tayong isang hindi ko makita mga kabiyahe kung anong brand nito. Ang nakikita ko lang dito na pagkakakilanlan ay 114. Yun lang yung nakasulat doon sa kanyang engine. Wala tayong makita kung anong brand niya. So yun yung mga available ditong pre-owned. Tara, balikan natin si ATR 160 ng Bristol. So habang iniikutan natin mga kabiyahe yung unit para makita nyo yung appearance, babanggitin ko na yung kanyang presyo. Ayan. Ang cash nito mga kabiyahe, inaabot siya ng 159,900 pesos. At nagbibigay din dito mga kabiyahe ng installment. Kung kukunin natin ng 1 year, magmamonthly tayo dito ng 13,219 pesos. Sa 2 years naman mga kabiyahe, 7,596 pesos. At sa 3 years naman, 5,792 pesos. At ang down payment nito mga kabiyahe, 31,980 pesos. Yan yung presyo nito ni ATR 160. Ayan. Kung makikita po ninyo, napaka-brusko, napaka-elegant ng kulay. Dito po may nakikita tayong TCS. Ayan, which is yan po yung special feature niya na yan po yung traction control system. So napakagandang feature po niyan dahil kapag na-track po niya o ng unit yung daanan po natin na hindi maganda, siya na po mismo ang mag-minor sa kanya. Hindi na po natin kailangan tayo ang mag-minor dahil siya po ay meron ng feature na TCS. Kaya naman goods na goods itong si Bristol ATR 160. Tunguhin naman natin mga kabiyahe yung kanyang engine. Meron siyang single overhead cam, 4 valves, liquid cooled. Hybrid yan mga kabiyahe. 160cc, transmission, nakabelt po yan. Bore and stroke, 58.5 mm by 57.5 mm. Clutch, naka-CVT. Fuel capacity, 8 liters. Pagdating naman sa fuel consumption, 45 km per liter. So, goods na po yun dahil sa 45 kilometers per liter ay napakalayo na ng narating. Pagdating naman sa kanyang dimension mga kabiyahe, length, width at height, meron po siyang 1,900 by 756 by 1,210 mm. Wheelbase, 1,325 mm. At yung bigat niya mga kabiyahe, 132 kg. Seat height, 770 mm. Ground clearance, 165 mm. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang mga special features, gaya nga po ng binanggit ko kanina, which is ito nga po yon yung TCS. Ayan, yan po yun ay isa sa napakagandang feature ng isang mga motorsiklo. Maging yan man po ay mataas ang displacement o mababang displacement, maasahan po natin yung ating TCS dahil yan nga po ay traction control system ng unit.
At meron po yung ABS. Ignition system mga kabiyahe, naka-EFI na. At lahat ng ilaw po niyan ay naka-LED na. At tunguhin natin yung tambucho niya. Ayan, napaka-brusko. Ayan. Ito ay heat guard pa lang to mga kabiyahe. Napaka-brusko na. And then pagdating dito, may another na heat guard siya o depends, hard plastic ito mga kabiyahe. Dito naman sa dulo, may end cap siya na hard plastic din. At ang ginamit ng mga bolt sa kanya ay stainless na Allen wrench. At yung tip naman niya, hindi masyado malaki, hindi rin masyado maliit. Tama-tama lang standard. Tingnan natin yung pinaka-details ng kanyang mukha. Talaga naman napaka-aggressive, napaka-elegant. Stand out talaga yung itsura niya. Dito pa lang sa kanyang windshield, adjustable yan. At may Allen wrench siya dito. Pwede rin natin yan tanggalin or pwede rin natin yang palitan. So, yung kanyang visor dito, makapal din at clear siya. And then meron siya ditong naka-line na decals na kulay red. Ayan. At dito sa taas naka-built-in yung kanyang turn signal, which is LED po yan. Dito naman sa kanyang baba, kung mapapansin nyo mga kabiyahe, ginamitan na siya dito mga kabiyahe ng projector headlamp. 4 yan mga kabiyahe. So, yung dalawa dyan, low beam, and then yung dalawa din dyan ay high beam. So, pag ginamit na natin yan ng high beam, lahat na po yan, yung 4 na yan, ay mag-activate na po yan. At meron pa siya ditong parang tuka. Ayan, no? Ang ganda ng pagkakayari ng isa na ito. At yung pinaka-lens niya, talaga naman iba rin ang dating. Meron din tayo dyan daytime running. Ito siya. Nagsisilbing kilay. Kabilaan po yan. At dito naman sa baba, kung makikita natin, naka-upside down telescopic fork po tayo dyan. At ang kulay niya ay light gold. Ayan. Meron din tayo ditong reflectorized kabilaan. Nagsisilbing visible sa atin kung tayo magkukross ng daan. At yung kanyang fender, napakakapal. Yung kanyang magwheel, mga kabiyahe. Ito yung scooter o motorsiklo na naka-spoke pero naka-tubeless. Ayan. At ang lupit ng ano niya mga kabiyahe, yung kanyang valve. Nakapa-L na siya at steel yan, hindi ang goma. Ang sukat ng gulong niya dito, napakalaki, 110 by 80 by 14. Ang ganda ng sukat niya dahil di 14. At ang ginamit ng goma dito ay CST. Ayan, makunat po yan mga kabiyahe. So dito tayo sa taas ng kanyang pairings. Mayroon tayo ditong makikita na QJ Motors. Ito yung logo nila. Napaka-aesthetic ng pagkakagawa ng kanilang logo. Kakaiba. At may decals din na kulay red na ang kulay nga pala niya mga kabiyahe, no, generally is white and then combination siya ng black. Kaya naman napaka-elegant tingnan, malinis. At the same time, dito sa apakan natin is kulay black. Hindi siya dumi. So ang ganda ng kanyang combination. Dito sa ibabaw, ito yung bukasan ng fuel natin. Footpeg pala ng ating pillion. Napaka-premium din, alloy at napupol dyan. Dito naman sa likuran niya, na may makita tayo dito naka-emblem na ATR 160 and then may line na kulay red all the way hanggang dito sa black at mayroong maliit na nakasulat na QJ motor. Ito naman yung kanyang radiator mga kabiyahe dahil ito nga po ay isang liquid cooled kaya naman may radiator tayo dyan. Dito naman sa loob mga kabiyahe, meron tayo ditong mudguard. Ayan. Maasahan natin itong mudguard na ito para hindi madumihan yung ating mga wire doon o mga maliliit na details doon sa loob dito. So malaking pakinabang natin dito sa mudguard na ito. At pagdating naman sa kanyang shock absorber dito sa likuran, maganda rin ang matatanggap nating bounce dito dahil meron po siyang canister. Ayan, may baso-baso siya. Preno sa likuran. Naka-disc brake tayo dito mga kabiyahe. Wavy disc brake, malapad yung kanyang rotor disc brake at naka-single piston caliper na malaki. Ayan. At ang sukat ng gulong niya rito sa likuran, 130 by 70 by 13. Ayan. Naka-tubeless tayo dyan, pero naka-spoke tayo dyan. Ganon din ang ginamit na goma, CST. Ito naman yung appearance mga kabiyahe ng ating taillight. Elegant. Naka-LED tayo dyan. Hindi lang natin may pakita yung appearance talaga dahil hindi natin ma-activate yung unit fender sa likuran. Napaka-elegant. At
May reflector siya dito, may ilaw din yan. Yung kabitan ng license plate natin. Ayan. Ganda. At yung kanyang turn signal. Flexible din. Nagbabounce-bounce lang. May goma dito. Dito naman yung kanyang grab bar na pasungay style. Hindi siya buo. So maganda siyang hawakan. Ayan. Tingnan natin kung bukas to. Sarado siya. So dito tayo sa kanyang panggilid. Ayan. Hybrid. Ito yung kanyang air filter o air cleaner. Meron siyang naka-emboss dito na hybrid. At yung ating panggilid na CVT. May QJ motor. Center stand niya. Yun naman yung side stand. Naman mga kabiyahe, yung kanyang instrument panel. Digital yan mga kabiyahe. Hindi lang natin may pakita yung details dahil hindi nga po naka-activate. Dito tayo sa handlebar. Naked handlebar ang ginamit ATR 160. Ayan. May pagka-bronze ang kulay niya. At dito sa center post lock natin may QJ motor. At dito sa kanan, meron naka-bar end tayo dito. Ayan. At mahaba yan mga kabiyahe. Yung brake lever natin dito, adjustable yan mga kabiyahe. Ayan. Pwedeng i-adjust yan. Meron din tayo dito ang engine kill switch, on and off ng headlight, yung ating electric starter. And then andito sa ibabaw yung mga master, yung mga brake master natin. Sa hulihan, ito naman sa unahan. Diyan natin makikita kung dapat na tayo maglagay ng brake fluid. Dito naman sa kaliwa mga kabiyahe, ito yung high and low beam, turn signal, busina, at itong switch na ito, enter at select. So dito ka lang magsiselect para doon sa ating TFT instrument panel. Meron din tayo ditong safety lock para sa ating preno at adjustable din yung preno natin sa likuran. May passing light switch tayo dito. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang ignition switch, nakakailis na to mga kabiyahe. Ipopost nyo down pa kaliwa, maglalak na siya. And then pag pinush nyo pa kanan, mag-open. And then ipopost nyo yung seat, yung fuel, andito na siya. Magbubukas na ito. So wala na kayong i-enter na susi. Okay na siya. Meron tayo dyan remote control. Pagdating naman dito sa kaliwat kanan, meron tayo ditong pocket. Ayan, bubuksan natin. Ayan. At dito rin sa kaliwa, meron din yan. Ayan. So lahat po ng pocket niya ay may cover. And then, meron pa siya mga kabiyahe ditong USB charging port. At the same time, meron din siyang Type-C charging port. So, goods na goods dahil meron na tayong dalawang option sa kanyang, ayan mga kabiyahe, tingnan nyo mabuti. May dalawa na tayong option pagdating sa ating charge, sa pag-charge ng mga gadget natin. Subukan natin yung cellphone natin, ipasok. Ayan. Ayan, maluwag pa. Oh. Oh, ang luwag oh. Ayan, mga kabiyahe. So, okay na okay. Pag ganito, okay rin, no? So, pwedeng pahiga, pwede rin patagilid. Worth it talaga. Pasukan ito ng cellphone na isa na ito. Ito yung sa kanan. Pagdating naman sa kaliwa, meron din siya. Ayan, malalim din. Mas malalim ito kaysa doon sa kanan. 500 ml, pasok dyan. Tapos, may sarado pa siya. So kung nagustuhan nyo nga po yung unit na ito, dito po kayo pumunta sa nabanggit nating address. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay magpapasalamat sa Speedgate Branded Motorcycle at tayo po ay napaunlakan na makapag-vlog nitong unit na ito. At sa iyo po na nanonood, maraming salamat po. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.